So we have the key. We also got the touch. It's in reverse. I'm kinda like sense negative, like negativity, like it won't touch you anymore. Kasi darating na yung opportunity. Kasi I feel na parating na. Okay, yun yung nasa-sense ko dito. And we also got this space is in reverse. We have again a key. So, it's very interesting dahil meron tayong dalawang key dito sa reading na to. And it's definitely meaning na I kind of like feel hope. Okay? Maybe kind of like right now you're feeling hopeless. Okay? Don't feel that way kasi parating na itong mag-aanak na kung ano man yung blessing na parating for you. Kasi maybe before there's blockages. Kasi based sa readings kahapon, napag-usapan naman na may blockages nga, diba? May iniiwas ang Panginoon na mangyari sa'yo, kaya yun nga may blockages. So, if ever you're not aware about it, just watch yung readings kahapon with regards sa bakit nangyayari. Okay? Para maintindihan mo itong reading na to. Parang ito yung part 2 nun. So, pakilagay ko na lang din yung link sa description so you'll be aware what it is. And we also got this one in either way. So far, siguro, meron kayong kinatatakutan. Maybe because of the space is in reverse. Ibig sabihin lang nun, ba naman kasi wala kayong space for yourself. Maybe there's some people around you and mahad lang kung ano man ang gusto nyong gawin. Pero so far, ang sinasabi ng Panginoon dito, huwag kang matakot. Parang i-erase mo si doubt, i-erase mo yung negative thinking. Kasi minsan yung negativity na yan din yung humahad lang sa atin para tayo mag-push forward kung ano yung dapat natin gawin. Like example, maybe may pinapagawa sa'yo yung Panginoon. You really felt drawn to something. Pero dahil sa dawas mo, inisip mo, ay, baka ganito't ganyan, wag na lang kaya, parang ganun ba yung naiisip mo? So, nangyayari yung blockage na hindi mo na nagagampanan yung dapat mong gawin. So, umiwas ka sa mga ganong instances. Kasi minsan, may mga namimiss kang opportunity because of those things. So, we have the poor. So, maybe iba sa inyo natatakot kayo maging poor. Kasi, syempre, if ever you will take a leap of faith, minsan kailangan ng finances doon, di ba? So, we have this crab. So, no wonder why, okay? You could be aware that there is somebody in your life na meron crab mentality issue. So, yun din yung isa sa kinakatakot mo, and we have the alone. Ito rin siguro yung napapansin mo na minsan may mga pagkakataon na, ginagawa kang alone ng Panginoon, na nagkakaroon ng conflict, kumari sumali ka sa isang grupo, bilang may away, may tampuhan, na nag-alone ka. Yun yung resulta nun. Pero huwag mo sanang i-take negative yun kasi, remember na nangyari yung mga bagay-bagay for a reason. At baka yung sa rason, dahil kung ano man ang grupo na yun, kung ano man yung may pagtatalo or so forth, meron tao dun na may crab mentality issue. Sometimes, we will realize that it's better to be alone than be with those kind of people. Okay, kasi, I'm not sure if you're observing something, pero kapag kasi may negative kang tao na kasama or hindi talaga nakakabuti sa'yo, wala nang magandang sinabi yan, kundi laging negative. Parang ba dinadown ka na huwag kang mag-push sa ganung bagay, parang yung feeling na ayaw kanyang umasenso, at hindi lang yun, yung mga negative na tao na yan, lalaitin ka. Okay, to the point na madi-discourage ka. So, huwag kang mag-deal sa ganun tao. Actually, yung mga taong ganyan, nag-i-sleep tongue sila. Nagbibigay sila ng red flags. At sana pansinin mo yun. Kasi sila yung tipong tao na hindi ka dapat makipag-deal. Because there's somebody that is not good for you. So, sana intindihin mo rin yung Panginoon
kung bakit nangyayari na minsan napipilitan kang maging alone. At isipin mo na rin yun para rin yun sa ikabubuti. Kasi remember na hindi basta-basta ibibigay ng Panginoon itong opportunity. I will give you an example. What if that opportunity is for you to have good friends, for you to have a good lover? If ever you're somebody who's dealing with the wrong people, do you think ibibigay agad ni God yung hinihiling mo na mabubuting tao sa iyong buhay? Of course not, kasi mangyayari nun kapag binigay niya ng maaga yan, mangyayari magkakaroon ng conflict, ng away. At baka yung pa yung maging sanhi na malayo yung mga mabubuting tao pinadala ng Panginoon for you sana. Kasi hinadlangan ng mga tao na ahas or na may crab mentality issues sa iyong buhay. So, isipin mo rin na sa ikabubuti yun kung bakit nilalayo ka ng Panginoon sa mga maling tao. Remember that if a door closes, another door will open. Okay? So meaning, ibig sabihin, kaya nangyayari na may blockages, maybe dahil na rin sa iyong sitwasyon. So we also have this one. So maybe somebody could be controlling you, as you can see here. Okay, I'm not sure if you can see clearly. Pero yun nga, parang may nagko-control, as you can see. So maybe yun din yung nangyayari, kaya minsan mas mainam talaga na maging alone. Kasi kapag may controlling na tao, siya rin yung actually nagko-control sa'yo to make your own to make their decisions, kaysa naman sa you make your own decisions, diba? May mga bagay na ganun yung nangyayari. So we also have break an egg. So this is actually sad. Kasi iba sa inyo, ayaw nyo sana na may breakup na mangyari between friends, lovers, kung ano man yan. But yet, you need to remember na minsan talagang kailangan yun mangyari. Kasi may mga instances kasi na dahil din sa mga tao sa paligid, kaya yun nga, hindi nagiging mabuti yung nangyayari na sa iyong buhay. And how can you live on your own if you are dealing with certain people na panay controlling, panay, ahas sa'yo. Okay, hindi ka mag-grow. Parang kang halaman na pinalibutan ng mga weeds. Diba? So, we also have this one sick. Okay, you also have to learn more about yourself with a sick being there. Para mahanap mo rin kung ano talaga yung destined for you. We also have this one. So, yun nga, napag-usapan natin yung halaman. Para ikaw yan na mag-grow sana, pero hindi ka nga makapag-grow dahil maraming mga peste sa paligid or maraming mga nagtubo ang mga hindi maayos sa bagay na nagde-drain sa'yo. So, you have the 7 is in reverse. So, this is sad. Maybe some of you already feel that you are not blessed. Okay? Don't be unkind. And remember to have continuous faith in God. Kasi yung iba sa inyo, if ever you're not growing, minsan nadi-discourage na kayo with regards sa faith. So, wag ganun. Importante ang Panginoon sa ating buhay kasi mabigat ang buhay natin pag wala yung Panginoon. At siguro dahil sa mga napagdaanan nyo, kaya ganun kayo mag-isip, I cannot blame you about it. Pero to be honest with you, kapag nandiyan ng Panginoon, talagang maganang buhay. Feeling mo meron ka laging karamay sa iyong buhay. At saka, you will be open for miracles. Marami kang wonders na mapapansin. At kasi kapag malayo ka sa Panginoon, panay negative na lang lagi nasa isip. Yun yung napapansin ko sa mga tao na hindi masyadong close sa Panginoon. Sobra na silang negative. Actually, yung mga negative thoughts na yan, baka sanhin na rin yan ng mga evil entity na bumabagabag sa yung isipan. So, na umiwas kayo sa mga bagay na lumalayo sa inyo sa Panginoon. Isipin nyo sana na kailangan nyo yung Panginoon sa ating buhay. So, we also have, you have actually 3 keys in this reading. Definitely may parating talagang opportunity, guys. Okay? So, manalig sana kayo sa Panginoon. Okay? At
Nasa-sense ko rin guys, I'm not sure if you're listening to certain songs na hindi nakakabuti, lalo na yung heavy metal rock, okay, kung ano man ang tawag doon. Umiwas kayo sa ganon, kasi to be honest, pansin ko sa mga nakikinig ng ganon, masyado silang negative, to be honest. And I also dealt with certain people na mahilig makinig sa ganon. Talagang negative sila to the point na you will encourage them. Huwag ka sana ganyan mag-isip. To be someone na positive somehow. You know, nalulungkot ako kasi they never realize na yung certain songs talaga yung parang hindi nakakabuti. And they are definitely prone to possession ba tawag doon? Yung kapag nasaniban. Okay? Naranasan ko yun sa isa sa naging kaibigan ko na mahilig sa ganong music. You know, nagpunta kami ng haunted house and, you know, almost nasaniban siya. You know, buti na lang may tumatapik sa kanya at sinasabing ulit-ulit yung kanyang pangalan para bumalik yung kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Okay, nung panahon na yun, di pa ako nag-read. Okay, di ko pa ginagawa yung mission ko sa mundo. Pero sana magbigay ng insight itong reading na to. Umiwas kayo talaga sa mga songs na hindi nakakabuti. Honestly, if ever it gives negative vibe, huwag na kayong makinig. Lalo na yung mga bagay na alam nyo na may parang negative, you know, vibe. Umiwas kayo sa ganun. Okay? So, maging malapit kayo sa Panginoon. It's very, very important. Kasi sa mga panahon na ito yung nararamdaman nyo, depression, hopelessness, may blockage, talagang parang kayo madi-discourage kapag malayo kayo sa Panginoon. Actually, you know, in these dark times, you really need God. Okay? Yun yung dapat yung isipin. So, anyway, that's it. And God bless all of you.